Iganunahin natin ang pinsala ng bagyong Aghon sa Quezon, kung saan di bababa sa 3 ang nasawi. Kabilang po dito ang sanggol na tinangay ng baha at ang 14 anyos na estudyanteng nasawi dahil sa bumagsak na puno. Mula sa Real, Quezon, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia Igan, hanggang sa mga sandaling ito naman ay bigong makapaglayag ang mga roro at cargo vessel mula nga dito sa pantalan ng Real. Ang ilan nga sa kanila ay 4 na gabi nang nananatili dito. Malakas ang hampas ng alon sa bahagi ito ng Macuban, Quezon. Lumampas na nga ito sa seawall at pinasok na ng tubig ang mga bahay. Tingnan niyo po ang nangyari sa bayan ng Macuban. Ay talaga ang laki ng pinsala. Dinulot ng bagyo ngayon. Napatpat po Ang yung isang barko barko dito sa may halos dalhin na sa pantalan. Ang ilang bangka nawasak at lumubog na. Halos pumantay naman sa bubong ang level ng tubig sa dagat. Ang lakas ng bagyong Aghon dama rin sa bayan ng Pagbilao na halos magpatuklap sa bubong ng kusina ng isang farm. Tila winawasiwas din ang gate na ito sa lakas ng hangin. Sa Lucena City kung saan naglandfall ang bagyong Aghon sa ika-8 pagkakataon, halos umabot din sa ika-2 palapag ng mga bahay ang baha. Pahirapan ang pagdaan ng mga residente. Sa gitna ng baha, nagtulong-tulong ang pulisya gamit ang mga lubid para i-rescue ang ilang individual kabilang ang mga bata. Ligtas silang nadala sa evacuation center. Di naman sila simpalad ng 14 anyos na estudyanteng nasawi matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay habang siya'y natutulog. Ayon sa autoridad, tumama ang puno sa sikmura ng binatilyo. Nabuwal na puno rin ang tinuturong sanhi ng pagkamatay ng 50 anyos na lalaki sa bayan ng Chaong. Natutulog lang din daw ang lalaki sa kanyang kubo nang matumba ang puno. Sabado naman ng gabi sa bayan ng Padre Burgos, isang sanggol ang natangay ng baha mula sa kanilang bahay. Kinabukasan na nakuha ang labi ng sanggol. Sa Real, Quezon, stranded sa pier ang nasa 200 pasahero kahit pinasakay na sila kaninang hapon. Hindi muna makaalis ang mga roro at cargo vessels dahil kasama pa rin sa signal number 1 ngayong araw ang kanilang destinasyon, ang Polillo Island. Nakausap natin ang isa sa namamahala sa operasyon ng ilang roro at cargo vessel dito. Sabi ni Maricel Lunar, maghihintay sila ng maging abiso ng mga otoridad. Depende rin po sa Coast Guard, depende po sa sasabihin din ng LGU kung pwede na po kaming umalis. Aalis po kami. Ang iba sa mga pasahero, Biyernes o Sabado pa sa pantalan. Ilang araw po talaga kasi magastos din po yung pag ganon-ganon. Ngayon po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ang lalawigan ng Quezon ang isa sa pinakahinagupit ng unang bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Patuloy ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa epekto nito. Nagmistulang dagat ang ilang palayan matapos palubugin ng baha. Nadaanan pa ng news team ang magsasakang si Julianito na nag-aayos ng balsa para raw iligtas ang kanyang kalabaw na nasa gitna ng palayan. Katulong ko po sa pagsasaka yun po ang katuwang ko sa buhay. Lubog pa rin sa bahang ilang palayan sa San Juan, Batangas, kabilang ang 4 na hektaryang palayan na sinasaka ni Mang Jaime. Pinaagos na lang niya ang tubig sa palayan para maisalba pa ang mga tanim na palay. Sana ay maigahan ng tubig at nang sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sira ang aming mga itinanim. Sayang ang binhi. Kahapon, pinasok din ang ilang paaralan ng baha na nag-iwan ng makapal na putik. Dahil walang pasok ngayong araw, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aaral ang paglilinis. Naglilinis na rin ng kanilang mga bahay ang ilang residente sa Pagsanhan, Laguna. Inabutan nilang putikan ang mga damit at sira ang mga appliances. Base sa datos ng MDRRMO at DSWD, halos 700 pamilya ang apektado rito. Hanggang kanina naman ay baha pa rin sa ilang kalsada sa bayan ng Santa Cruz. Halos mag-zero visibility naman kaninang umaga sa Marilaki Highway sakop ng Tanay Rizal.
Sa barangay Cuyambay, isang puno ang tumamba sa highway dahil sa paglambot ng lupa, bunsod ng matinding pag-ulan. Isang tricycle at 2 motorsiklo ang tumama sa nabuwal na puno dahil sa fog at dilim ng lugar. Left arm po. Hindi na po na inintindi. Basta po sila para po siguro makauwi po sila sa pamilya po nila. Agad pinutol ng mga taga-barangay ang puno para di na maka-aksidente. Piaigan, umaasa nga yung mga pasahero na naririto na hanggang bukas ng umaga ay magkakaroon na ng linaw kung kailan nga ba makapaglalayag yung kanilang sasakyang Roro vessel patungo doon sa Pulilo Island, lalo't alisin na nga sa ilalim ng Signal Number 1 ang nasabing isla. Live mula rito sa Real Quezon, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.